Una sa ating mga balita, muling tiniyak ni Pangulong Aquino ang pagsisikap ng pamahalaan na maipaabot ang kaukulang tulong sa mga apektado ng malakas na lindol sa Visayas. Ayon sa Pangulo, may sapat na pondo ang gobyerno para tugunan ang mga pangangailangan ng mga apektado. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Tiniyak nga ni Pangulong Aquino na may sapat na pagkukunang pondo ang gobyerno para tugunan ang rehabilitasyon sa Central Visayas kaugnay pa rin ng malakas na lindol. Kasunod nito, pinatitiyak pa rin ni Pangulong Aquino ang kaligtasan ng mga sa harap pa rin ng nararanasang aftershock sa lugar. Tiniyak ni Pangulong Aquino ang kahandaan ng pamahalaan na tulungan ang mga apektadong lugar na bumangon mula sa trahedya ng malakas na lindol. Ayon sa Pangulo, may mapagkukunan na pondo ang pamahalaan sakaling maubos ang contingency at calamity fund. Gagamitin mo, pero pag naubos, anong gagamitin mo? So, there are savings and the calamity fund is an item on the budget, then you can use the savings to fund the calamity and add to replenish the calamity and the contingency fund. Sa kasalukuyan ay may 176 milyon pesos na natitira sa calamity fund habang mahigit 800 milyon sa contingency fund. Bukod kasi sa katatapos sa lindol, nakapuloob pa sa 2 pondo ang pagtugon sa pinsala ng Bagyong Pablo, epekto ng habagat at Zamboanga crisis. May request na 7 billion and savings we have about 20 billion. Yung contingency, current calamity has 176 remaining balance. Contingency has 824 million. So that's roughly about $1 billion. So kulang. Yung kulang, pwede natin kunin from the savings to augment both line items, which is the contingency and the calamity. Nauna na inatasan ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na tutukan ang mabilis na pagpapabot ng tulong sa mga biktima. Sagot na rin ito ng Pangulo sa report na mabagal umanong relief assistance ang pamahalaan sa mga apektadong lugar, partikular na sa Bohol. Pero batay sa tinanggap na report ng Pangulo, wala na maituturing na isolated area sa naturang lalawigan. Again, if you have 100,000 that you've distributed already, it's supposed to take care of the 30,000 directly affected families. So lampas-lampas yun. Others naman, hindi, yung parang feeling na dapat kasama sila doon sa affected dahil nga nararamdaman nila yung aftershocks. So that's the issue. But given that fact, we are providing to everybody who needs for at least about 2 weeks. Yung sa mabagal, may areas na, when I was there kasi, report no isolated areas. Pero pag sinabi no isolated areas, meron pa rin possibility na yung upland communities na nawalan ng communications, ang nahirapan mag-transmit na meron silang pangangailangan dito sa mga lugar nito. But again, today, I was given the reassurance that there is no community that is not being taken care of. Kasunod nito, pinatitiyak rin ng Pangulong kaligtasan ng mga residente sa harap pa rin ng nararanasang aftershock sa mga apektadong lugar. Having said that, ano yung dagdag? May aftershocks. Kahapon doon sa provincial sa Kapitolyo, at may karoon ng medyo parang severe na shock or may nararamdaman sila shock. Maraming residents ang medyo kinakabahan pa rin sa bahay dahil nararamdaman yung aftershocks. Regardless kung may damage o wala, parang the general population, apart from the 30,000, are feeling na hindi sila safe doon sa mga tahanan nila. So hindi natin yung kumbaga buong probinsya, biglang iniisip nila na apektado kami in the sense na na-damage yung tahanan namin at yung aming pagkain, etc. Hindi natin hinandaan yung others na hindi directly na na-damage yung bahay. Nauna na nga tiniyak na Malacanang na patuloy na nakatutok si Pangulong Aquino sa sitwasyon sa mga apektadong lugar. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.